Sa isang malayong lalawigan na napapaligiran ng kabundukan at malalawak na kagubatan, may isang binatang sundalo na nagngangalang Andres. Kilala siya sa kanilang bayan bilang isang taong matapang, masipag, at may mabuting puso. Bata pa lamang siya ay natutunan na niyang magtiis sa hirap ng buhay. Namatay ang kanyang ama noong siya ay 12 taong gulang pa lamang, at mula noon ay siya na ang tumayong haligi ng kanilang maliit na pamilya kasama ang kanyang ina. Lumaki si Andres na nakikinig sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga diwata, engkanto, at mga mahiwagang nilalang na di umano'y naninirahan sa kailaliman ng kagubatan. Bagamat marami ang hindi naniniwala sa mga alamat na iyon, nanatili siyang may paggalang sa mga lihim ng kalikasan. Pagsapit ng kanyang ika-25 kaarawan, sumiklab ang kaguluhan sa mga karatig lalawigan. May mga pangkat ng tulisan at mga armadong mananakop na naghasik ng takot sa maraming bayan. Dahil dito, nagpasya si Andres na sumapi sa hukbong tagapagtanggol ng kanilang lalawigan. Sa loob ng maraming taon ng paglilingkod, napatunayan niya ang kanyang katapatan at kagitingan. Hindi siya kailanman umatras sa laban, ngunit hindi rin siya naging malupit sa kanyang mga kalaban. Lagi niyang pinipili ang kapayapaan kung may pagkakataon. Isang araw, nakatanggap ang kanilang pangkat ng isang mahalagang misyon. Kailangan nating maglakbay sa hilagang kabundukan, sabi ng kanilang pinuno na si Kapitan Marcelo. May ulat na may nagkukubling pangkat ng mga tulisan sa lugar na yon. Agad na naghanda ang mga sundalo. Mahaba ang kanilang naging paglalakbay. Tumawid sila sa mga ilog, umakyat sa matatarik na bundok, at naglakad sa makakapal na kagubatan. Pagdating nila sa paanan ng hilagang kabundukan, nagkampo muna sila upang magpahinga. Kinagabihan, habang natutulog ang karamihan, hindi mapakali si Andres. May kakaiba siyang nararamdaman. Parang may tumatawag sa kanya mula sa kailaliman ng kagubatan. Tahimik siyang tumayo at lumakad palayo sa kampo. Habang papasok siya sa kagubatan, lalo niyang naririnig ang mahiwagang bulong na tila hangin lamang, ngunit malinaw sa kanyang pandinig. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang bahaging hindi niya pa kailanman nakita. May isang malawak na liwasan sa gitna ng kagubatan. Ang mga puno ay tila kumikislap. Ang mga dahon ay parang yari sa pilak. Sa gitna nito ay may isang maliit na lawa na naglalabas ng asul na liwanag. Napahinto si Andres. Hindi niya maunawaan ang kanyang nasasaksihan. Biglang umihip ang malamig na hangin. At mula sa gitna ng lawa ay unti-unting lumitaw ang isang babae na napapalibutan ng gintong liwanag. Mahaba ang kanyang buhok na tila hinabing sinag ng buwan. Ang kanyang kasuotan ay kumikislap na parang mga bituin sa kalangitan. Hindi nagtagal ay tumapak siya sa damuhan. Napayuko si Andres. "Ikaw po ba ay isang diwata?" tanong niya. Ngumiti ang mahiwagang nilalang. "Oo, Andres.
Nagulat ang binata. Paano ninyo nalaman ang aking pangalan? Marami ng taon kitang binabantayan. Lalong nagtaka si Andres. Binabantayan po ninyo ako? Tumango ang diwata. Nakita ko ang iyong kabutihan. Nakita ko kung paano mo pinangalagaan ang iyong ina. Nakita ko rin kung paano mo ginagamit ang iyong lakas upang protektahan ang iba. Natahimik si Andres. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lumapit ang diwata at iniunat ang kanyang kamay. Biglang lumitaw ang isang kakaibang sombrero. Ito ay yari sa tila pinaghalong itim at pilak na hibla. May nakaukit na sinaunang mga simbolo sa palibot nito. Hindi ito mukhang mamahalin, ngunit may kakaibang kapangyarihang nararamdaman si Andres mula rito. Ito ang sombrero ng Bantay Liwanag, sabi ng diwata. Sombrero? Isang sinaunang anting-anting. Napatingin si Andres sa mahiwagang bagay. Ano po ang kapangyarihan nito? Sandaling tumahimik ang diwata. Pagkatapos ay nagsalita siya. Kapag sinuot mo ang sombrerong ito sa oras ng matinding panganib, bibigyan ka nito ng lakas na higit sa karaniwang tao. Lumawak ang mga mata ni Andres. Ngunit tandaan mo, dagdag ng diwata, ang tunay na kapangyarihan nito ay hindi nagmumula sa mahika, kundi saan po? Sa puso ng nagsusuot. Hindi agad naunawaan ni Andres ang kahulugan nito. Ipinagpatuloy ng diwata ang kanyang paliwanag. Kung gagamitin mo ito para sa kasakiman, mawawala ang kapangyarihan nito. Kung gagamitin mo ito para sa paghihiganti, maglalaho ang biyaya nito. Ngunit kung gagamitin mo ito upang ipagtanggol ang mga inosente, lalakas ito kasama ng iyong kabutihan. Tahimik na nakinig si Andres. Pagkatapos ay marahan niyang tinanggap ang sombrero. Nang mahawakan niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang buong katawan. Parang may dumadaloy na enerhiya sa kanyang mga ugat. Ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip ay nakapagbibigay ito ng kapanatagan. May darating na malaking panganib, sabi ng diwata. Nakikita ko ang anino ng digmaan. Nagulat si Andres. Digmaan? Higit pa sa simpleng digmaan. Nalalapit ang panahon na susubukin ang katatagan ng iyong puso. Tandaan mo ang aking sinabi. Ang tunay na bayani ay hindi yaong pinakamalakas, kundi yaong marunong gamitin ang kanyang lakas para sa kabutihan. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang magliwanag ng maliwanag ang paligid. Unti-unting naglaho ang diwata. Kasabay ng kanyang paglisan ay nagbalik sa normal ang kagubatan. Nawala ang pilak na mga dahon. Nawala ang mahiwagang lawa. At muling naging karaniwang kagubatan ang lugar. Naiwan si Andres na hawak ang sombrero. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang lahat. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, naroon pa rin ang mahiwagang sombrero. Kinaumagahan, bumalik siya sa kampo. Napansin agad ng kanyang kaibigang si Tomas ang dala niyang sombrero. Saan mo nakuha yan? Sandaling nag-isip si Andres. Haba ng kwento, tumawa si Toma. Kung hindi mo sasabihin, hindi ko pipilitin. Ngunit habang nag-uusap sila, walang kamalay-malay ang buong pangkat na nagsisimula nang gumalaw ang isang mas malaking panganib. Sa kabilang panig ng kabundukan, may isang misteryosong pinuno ng mga tulisan na nagngangalang Don Ramiro. Matagal na niyang pinapangarap ang pag-angkin
sa buong rehiyon. At kamakailan lamang ay nakakuha siya ng isang sinaunang kasulatan. Ayon sa nakasulat dito, may isang makapangyarihang anting-anting na muling nagpakita sa mundo. At sino mang magmamay-ari nito ay maaaring maging susi sa kapalaran ng buong lupain. Hindi pa alam ni Don Ramiro na ang anting-anting na kanyang hinahanap ay nasa kamay na ng isang simpleng sundalo. At hindi rin alam ni Andres na ang sombrerong ipinagkaloob ng diwata ay magiging dahilan upang mabago ang kanyang buhay magpakailanman. Maagang maaga pa lamang ay gising na ang buong pangkat ni Kapitan Marcelo. Ang malamig na hangin mula sa kabundukan ay dumadampi sa kanilang mga mukha habang abala sila sa paghahanda ng kanilang mga kagamitan. Nakatakda silang magpatuloy sa mas mataas na bahagi ng hilagang kabundukan upang hanapin ang pinagtataguan ng mga tulisan na matagal nang nagdudulot ng takot sa mga karatig bayan. Tahimik lamang si Andres habang inaayos ang kanyang mga gamit. Nakasabit sa kanyang likuran ang mahiwagang sombrerong ibinigay ng diwata. Hindi niya ito isinusuot. Sa halip ay maingat niya itong itinago sa isang telang pambalot. Sa tuwing napapatingin siya rito, bumabalik sa kanyang alaala ang mga salita ng diwata. May darating na malaking panganib. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan nito. Ngunit mula ng gabing iyon, tila may kakaiba siyang pakiramdam. Parang may unti-unting gumagalaw sa likod ng mga pangyayari. Parang may isang puwersang hindi niya nakikita, ngunit papalapit ng papalapit. Handa ka na ba? Tanong ni Tomas habang isinasabit ang kanyang espada. Oo, sagot ni Andres. Parang malalim ang iniisip mo. May mga bagay lang na mahirap ipaliwanag. Ngumiti si Tomas. Kung may problema ka, nandito lang ako. Bahagyang ngumiti si Andres. Sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama bilang mga sundalo, naging matibay ang kanilang pagkakaibigan. Magkaiba man sila ng ugali, pareho silang handang magsakripisyo para sa iba. Makalipas ang ilang minuto, ay nagsimula na silang umakyat sa kabundukan. Habang tumatagal ang kanilang paglalakbay, lalong nagiging masukal ang kagubatan. May mga bahagi ng daan na halos hindi na madaanan dahil sa makakapal na damo at naglalakihang ugat ng puno. Bandang tanghali ay nakakita sila ng mga bakas ng kampo. May mga abo ng sinunog na kahoy. May mga bakas ng paa. May mga pinagputulan ng lubid. Agad na lumapit si Kapitan Marcelo upang siyasatin ang lugar. Mukhang sariwa pa ang mga bakas, sabi niya. Malamang ay malapit lamang sila. Lalong naging maingat ang buong pangkat. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad habang nakahawak sa kanilang mga sandata. Lumipas ang ilang oras. Pagdating ng dapit hapon, ay narating nila ang isang makitid na bangin. Sa ibaba nito ay may ilog na rumaragasa. Habang maingat silang tumatawid, biglang may narinig silang sigaw mula sa unahan. Pana! Kaagad na lumipad ang sunod-sunod na mga palaso mula sa magkabilang gilid ng bangin. Nagkagulo ang mga sundalo. Depensa! Mabilis na nagtago ang ilan sa malalaking bato. May ilang natamaan agad,
nagsimula ang unang sagupaan. Mula sa kagubatan ay nagsilabasan ang mga armadong tulisan. Mahigit 30 ang kanilang bilang. Mas marami sila kaysa sa inaasahan. "Laban!" sigaw ni Kapitan Marcelo. Nagbanggaan ang magkabilang panig. Umatake si Andres, kasama ang iba pang sundalo. Mahusay siyang gumamit ng espada. Sa bawat galaw niya ay kitang-kita ang bunga ng maraming taon ng pagsasanay. Ngunit habang tumatagal ang labanan, ay napansin niyang tila hindi ordinaryong mga tulisan ang kanilang kalaban. Disiplinado ang kanilang pagkilos. Maayos ang kanilang koordinasyon, parang mga sinanay na sundalo. Maya-maya ay may napansin siyang kakaiba. Sa likuran ng mga kalaban ay may isang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. Hindi ito nakikilahok sa labanan. Tahimik lamang itong nakatingin mula sa mataas na bahagi ng bangin. Hindi makita ni Andres ang mukha nito, ngunit ramdam niya ang kakaibang presensya nito. Mabigat, mapanganib, misteryoso. Biglang nagkatama ang kanilang mga tingin. Sa sandaling iyon ay nakaramdam si Andres ng malamig na kilabot. At kasabay nito ay tila bahagyang uminit ang sombrerong nakatago sa kanyang bag. Nagulat siya. Napahawak siya rito. Ngunit bago pa niya maunawaan ang nangyayari, ay biglang nawala ang lalaking nakabalabal. Parang bula itong naglaho sa gitna ng kagubatan. Natapos ang labanan, makalipas ang halos 1 oras. Nagwagi ang pangkat ni Kapitan Marcelo. Marami sa mga tulisan ang nahuli habang ang iba naman ay tumakas. Pagkatapos ng labanan ay agad nilang ginamot ang mga sugatan. Habang nagpapahinga ang lahat ay kinausap ni Kapitan Marcelo ang mga nahuling tulisan. "Nung una, simpleng mga magnanakaw lamang kayo," sabi niya. "Bakit tila naging hukbo kayo ngayon?" Tahimik ang mga bihag. Walang gustong magsalita. Ngunit maya-maya ay may isang matandang tulisan na naglakas loob. "May bago kaming pinuno." "Sinong pinuno?" "Si Don Ramiro." Napatingin ang lahat. Narinig na nila ang pangalang iyon noon, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakakilala rito. "Ano ang kanyang pakay?" tanong ni Kapitan Marcelo. Nanginginig ang matanda. "Hindi namin alam ang lahat. Pero may hinahanap siya." "Ano?" "Isang makapangyarihang anting-anting." Biglang nanahimik si Andres. Parang bumigat ang kanyang dibdib. Nagpatuloy ang matanda. "Ayon sa kanya, kapag nakuha niya iyon, ay walang makakapigil sa kanyang pag-angkin sa buong rehiyon." Nagkatinginan ang mga sundalo. Karamihan ay hindi naniniwala sa mga ganitong kwento. Ngunit iba ang pakiramdam ni Andres. Dahil alam niyang may hawak siyang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Kinagabihan ay muling nagkampo ang kanilang pangkat. Habang natutulog ang karamihan, ay hindi pa rin makatulog si Andres. Tahimik siyang naupo malapit sa apoy. Maya-maya ay lumapit si Tomas. "Hindi ka pa rin makatulog?" Umiling si Andres. "May bumabagabag sa isip ko." "Dahil ba sa sinabi ng bihag?" "Oo." "Naniniwala ka ba sa mga anting-anting?" Sandaling natahimik si Tomas. "Hindi ko alam. Totoo man o hindi, may mga bagay sa mundo na hindi natin lubos na nauunawaan." Napangiti si Andres. "Maganda ang sagot mo." Tumawa si Tomas.
Hindi ko rin alam kung saan nanggaling iyon. Maya-maya ay bumalik na si Tomas sa kanyang higaan. Ngunit nanatili si Andres sa tabi ng apoy. Pagkaraan ng ilang sandali ay inilabas niya ang sombrero. Agad itong kumislap ng bahagya. Kasabay nito ay tila may lumitaw na malabong larawan sa kanyang isip. Nakakita siya ng isang malaking kuta. May mga bandila, may mga armadong kawal, may nagliliyab na mga gusali. At sa gitna ng lahat ay nakatayo ang isang lalaking nakaitim na balabal. Ang parehong lalaking nakita niya sa bangin. Pagkatapos ay biglang naglaho ang pangitain. Napahinga ng malalim si Andres. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nasaksihan, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang panganib na binanggit ng diwata ay nagsisimula ng magpakita. At sa kung anong dahilan, tila direktang konektado rito ang mahiwagang sombrerong nasa kanyang mga kamay. Sa kabilang dako ng kabundukan, sa loob ng isang nakatagong kuta, nakaupo si Don Ramiro sa kanyang malaking trono. Nakaharap sa kanya ang ilang tagasunod. Natagpuan na ba ninyo ang anting-anting? Malamig niyang tanong. Hindi pa po, pinuno. Nagdilim ang kanyang mukha. Patuloy ninyong hanapin. Malapit na natin itong makuha. Ayon sa kasulatan, lumitaw na muli ito sa mundo. Tumayo siya at tumingin sa bintana. Sa malayo ay tanaw ang mga kabundukan. Ngumiti siya. Kapag nasa akin na ang kapangyarihang iyon, walang makakahadlang sa aking paghahari. Hindi niya alam na ang taong may hawak ng anting-anting na kanyang hinahanap ay papalapit na sa kanyang kinaroroonan. At habang papalapit ang kanilang mga landas, lalo ring lumalapit ang isang digmaang maaaring magbago sa kapalaran ng buong lupain. Madilim pa ang kalangitan ng magising si Andres kinabukasan. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang pagaspas ng hangin na dumaraan sa mga puno ng pino. Isa-isang nagising ang mga kasamahan niyang sundalo habang ang mga tagapagbantay ay naguulat ng kanilang nasaksihan sa buong magdamag. Lumapit si Kapitan Marcelo sa gitna ng kampo. May mahalagang balita tayo, Anya. Nagtipon-tipon ng mga sundalo. Ayon sa impormasyon mula sa mga nahuli nating tulisan, may nakatagong kuta si Don Ramiro sa kabilang bahagi ng kabundukan. Nagkaroon ng bulungan sa hanay ng mga kawal. Sigurado po ba tayo? Tanong ni Tomas. Tumango ang kapitan. Hindi iisa ang nagsabi. Pare-pareho ang kanilang mga pahayag. Kung gayon, malapit na natin siyang mahuli, sabi ng isang sundalo. Ngunit hindi sumang-ayon si Kapitan Marcelo. Hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Kung totoo ang mga ulat, hindi na simpleng pangkat ng tulisan ang hawak ni Don Ramiro. Isa na siyang pinunong may sariling hukbo. Naging seryoso ang lahat. Pagkatapos ng maikling pagpupulong, ay nagsimula silang maglakbay muli. Habang umaakyat sila sa mas mataas na bahagi ng kabundukan, lalong nagiging mahirap ang daan. May mga bangin sa magkabilang gilid. May mga bahagi ng kagubatan na hindi tinatamaan ng sikat ng araw. At habang tumatagal, napapansin ni Andres na tila lalong umiinit ang mahiwagang sombrerong dala niya. Parang may nais itong ipahiwatig, ngunit hindi niya alam kung ano. Bandang tanghali ay huminto sila sa isang mataas na talampas. Mula roon
ay tanaw ang malaking bahagi ng kabundukan. Biglang sumigaw ang isa sa mga tagamanman. "Kapitan!" Agad na lumapit ang lahat. Sa malayong bahagi ng lambak ay may makikitang usok na umaakyat sa himpapawid. At sa gitna nito ay bahagyang lumilitaw ang mga pader ng isang malaking kuta. Napatayo si Kapitan Marcelo. Sa wakas, natagpuan natin sila. Tahimik na pinagmasdan ni Andres ang kuta. Ngunit nang ituon niya, ang kanyang paningin dito ay muling uminit ang sombrero. Kasabay nito ay may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Parang may nakatingin sa kanya mula sa malayo. Parang may nakakaalam na paparating sila. Hindi niya ito maipaliwanag. Ngunit alam niyang hindi iyon simpleng kaba. Makalipas ang ilang oras, ay nakahanap sila ng ligtas na lugar upang pagmasdan ang kuta nang hindi napapansin. Mula sa kanilang pinagtataguan, ay malinaw nilang nakita ang lawak ng puwersa ni Don Ramiro. May mga tore ng bantay, may mga armadong gwardiya, may mga kabayo, at may mga sundalong patuloy na nagsasanay sa loob. Hindi ito ordinaryong pugad ng mga tulisan, parang maliit na kaharian. Mas malala ito kaysa sa inaasahan ko, bulong ni Kapitan Marcelo. Hindi natin kayang salakayin agad ang lugar na ito. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Tanong ni Tomas. Nag-isip sandali ang kapitan. Kailangan muna nating alamin ang lahat tungkol sa kanilang depensa. Magpapadala tayo ng ilang tao para magsiyasat. Tahimik na nakinig si Andres. Maya-maya ay tumingin sa kanya ang kapitan. Andres, po, ikaw ang isa sa mga pinakamahusay nating tagamanman. Kasama mo si Tomas. Kayong dalawa ang lalapit sa kuta ngayong gabi. Tumango si Andres. Susundin ko po. Pagsapit ng gabi ay nagbihis sila ng madidilim na kasuotan upang hindi madaling makita. Tahimik silang gumapang sa pagitan ng mga bato at puno. Mabagal ngunit maingat ang kanilang pagkilos. Habang papalapit sila sa kuta, ay mas malinaw nilang naririnig ang mga tinig ng mga gwardiya. Maya-maya ay nakahanap sila ng mataas na bahagi ng bangin kung saan matatanaw ang loob. Doon nila nakita ang isang bagay na ikinagulat nila. Sa gitna ng kuta ay may malaking gusaling bato. At sa harapan nito ay nakatayo ang daan-daang armadong kawal. Parang may hinihintay silang mahalagang pangyayari. Biglang bumukas ang malaking pintuan. Lumabas ang isang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. Agad siyang nakilala ni Andres. Siya ang lalaking nakita niya noong labanan sa bangin. Si Don Ramiro. Matangkad ito, may matalim na mga mata, at may presensyang kayang magdulot ng takot kahit sa malayo. Tahimik ang buong kuta habang nagsasalita siya. Hindi man nila marinig nang malinaw ang lahat ng kanyang sinasabi. Sapat na ang ilang salita upang maunawaan ang kanyang layunin. Kapangyarihan, paghahari, at ang paghahanap sa banal na anting-anting. Napatitig si Andres. Muli niyang naalala ang sombrerong nasa kanyang bag. Biglang tila kumislap ang paligid ng sombrero kahit nakatago ito. Nagulat siya at kasabay nito ay nangyari ang hindi niya inaasahan. Biglang napalingon si Don Ramiro sa direksyon nila. Parang naramdaman nito ang presensya ng anting-anting. Nanlamig si Andres. Mukhang nakatingin siya rito.
Bulong ni Tomas. Hindi maaari, sagot ni Andres. Ngunit sa kanyang kalooban ay alam niyang may kakaibang koneksyon sa pagitan ng sombrero at ng pinunong iyon. Biglang itinaas ni Don Ramiro ang kanyang kamay. Kasabay nito ay may lumabas na isang matandang lalaki mula sa likuran niya. Nakasuot ito ng maitim na balabal na puno ng mga simbolo. Sinong iyon? Tanong ni Tomas. Hindi sumagot si Andres. Ngunit may kakaiba siyang naramdaman. Mas mabigat pa sa presensya ni Don Ramiro. Mas mapanganib, mas misteryoso. Tila hindi ordinaryong tao ang matanda. Maya-maya ay nagliwanag ang isang bagay na hawak nito. At sa isang iglap ay may lumitaw na bughaw na apoy sa gitna ng plaza. Napaatras si Tomas. Ano iyon? Hindi nakasagot si Andres. Hindi niya alam ang kanyang nasasaksihan. Ngunit malinaw na may kapangyarihang gumagalaw sa loob ng kuta. Kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Pagkatapos ng kanilang pagmamatsyag, ay maingat silang bumalik sa kampo. Agad silang nagpulong kasama si Kapitan Marcelo. Isinalaysay nila ang lahat ng kanilang nakita. Nagdilim ang mukha ng kapitan. Kung gayon, totoo nga. Hindi lamang hukbo ang mayroon si Don Ramiro. May mga taong gumagamit din siya ng sinaunang kapangyarihan. Natahimik ang lahat. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Sa wakas ay tumingin si Kapitan Marcelo kay Andres. Sa tingin mo, gaano sila kalakas? Nag-isip siya bago sumagot. Mas malakas kaysa sa inaakala natin. Ngunit hindi sila imposible talunin. Bahagyang ngumiti ang kapitan. Magandang marinig iyan. Ngunit sa kanyang puso ay alam ni Andres na mas malaki pa ang panganib kaysa sa kanilang nakikita. Samantala, sa loob ng lihim na kuta, nakatayo si Don Ramiro sa harap ng matandang lalaking nakabalabal. Ano ang nakita mo? Tanong niya. Pumikit ang matanda. Atin nang natunton ang kapangyarihang hinahanap natin. Lumitaw ang malamig na ngiti sa labi ni Don Ramiro. Nasaan ito? Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Nasa isang sundalo. Nagningning ang mga mata ni Don Ramiro. Kung gayon, malapit na ang oras. At kapag nakuha ko ang anting-anting na yon, walang makakapigil sa aking mga plano. Sa labas ng kuta ay lalo pang lumakas ang hangin. At sa kailaliman ng kabundukan, tila may sinaunang puwersang unti-unting nagigising. Mabigat ang katahimikan sa kampo ng mga sundalo matapos ang ulat ni na Andres at Tomas. Walang sino man ang nakatulog ng mahimbing ng gabing iyon. Ang mga nakita nila sa lihim na kuta ay nagbigay ng pangamba sa bawat isa. Hindi lamang pala mga tulisan ang kanilang kahaharapin. May isang organisadong hukbo sa ilalim ni Don Ramiro. At higit pa roon, may mga taong nagtataglay ng kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang isip. Habang nakahiga sa kanyang higaan, hindi mapakali si Andres. Paulit-ulit niyang naiisip ang matandang lalaking kasama ni Don Ramiro. May kung anong kakaibang pakiramdam siyang naramdaman nang makita ito. Parang may matagal ng ugnayan ang mahiwagang sombrero at ang matandang iyon. Ngunit hindi niya alam kung paano. Sa kalagitnaan ng gabi ay muling nagising si Andres.
May narinig siyang mahinang tinig. Hindi ito nagmumula sa kampo. Hindi rin mula sa kanyang mga kasama. Parang nanggagaling ito sa kanyang isipan. Dahan-dahan siya bumangon. Kinuha niya ang sombrero. At sa sandaling nahawakan niya ito, muling narinig ang tinig. Andres! Napahinto siya. Hindi siya natakot. Sa halip ay nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Malapit na ang pagsubok. Biglang lumiwanag ng bahagya ang mga simbolong nakaukit sa sombrero. At sa isang iglap ay nagbago ang kanyang paningin. Parang lumawak ang kanyang kamalayan. Nakakita siya ng mga larawan, mga bundok, mga ilog, mga hukbo, at isang napakalaking labanan. Sa gitna nito ay nakita niya ang sarili. Suot ang mahiwagang sombrero. At sa paligid niya ay may gintong liwanag. Pagkatapos ay biglang naglaho ang lahat. Napaatras si Andres. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung pangitain iyon o babala. Ngunit isang bagay ang malinaw. May dahilan kung bakit siya ang napili ng diwata. At unti-unti nang nagpapakita ang layuning iyon. Kinabukasan ay ipinatawag ni Kapitan Marcelo ang kanyang mga tauhan. May natanggap tayong bagong impormasyon. Tahimik na nakinig ang lahat. May isang maliit na baryo sa silangang bahagi ng kabundukan. Balak itong salakayin ng mga tauhan ni Don Ramiro. Nagkagulo ang mga sundalo. Bakit? Tanong ni Tomas. Hindi natin alam. Ngunit may mga sibilyang naninirahan doon. Kailangan natin silang protektahan. Agad na naghanda ang buong pangkat. Wala silang sapat na bilang upang salakayin ang kuta ni Don Ramiro. Ngunit kaya nilang ipagtanggol ang isang baryo. Makalipas ang ilang oras ay narating nila ang maliit na pamayanan. Tahimik ang lugar. May mga magsasaka, may mga mangingisda, may mga batang naglalaro. Ngunit kitang-kita sa kanilang mga mukha ang takot. Matagal na nilang naririnig ang tungkol sa lumalawak na kapangyarihan ni Don Ramiro. At ngayon ay tila sila na ang susunod na target. Nag-utos agad si Kapitan Marcelo na palakasin ang depensa ng baryo. Nagtayo sila ng mga harang, naglagay ng mga bantay, at naghanda para sa anumang maaaring mangyari. Pagsapit ng gabi ay nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Madilim ang kalangitan. Walang mga bituin. Walang buwan. Parang may paparating na unos. Biglang tumunog ang kampana ng baryo. Kalaban! Agad na tumayo ang mga sundalo. Mula sa kagubatan ay lumitaw ang daan-daang armadong tauhan ni Don Ramiro. Mas marami sila kaysa sa inaasahan. Pwesto! Sigaw ni Kapitan Marcelo. Nagmadaling pumuwesto ang lahat. Maya-maya ay nagsimula ang paglusob. Parang alon ang pagdating ng mga kalaban. Sunod-sunod. Walang tigil. Nagsimula ang matinding labanan. Nagbanggaan ang bakal. Nag-alingaw-ngaw ang mga sigawan. Isa-isang bumagsak ang mga mandirigma sa magkabilang panig. Lumaban si Andres ng buong lakas. Ngunit habang tumatagal ang labanan, ay napapansin niyang dumarami. Nung dumarami ang mga kalaban, unti-unting napipilitang umatras ang mga tagapagtanggol. Biglang may sumigaw. Kapitan! Napalingon si Andres. Nakita niyang napapalibutan na si Kapitan Marcelo ng 5 kalaban. Mabilis siyang tumakbo upang tumulong. Ngunit huli na. Isa sa mga kalaban ang nagtaas ng malaking palakol. Diretso ito sa kapitan. Sa sandaling iyon ay tila bumagal ang oras. At biglang uminit ng matindi ang sombrero sa likuran ni Andres.
Hindi niya namalayang naisuot niya ito. Kasabay noon ay may kakaibang enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Lumakas ang kanyang paningin. Lumakas ang kanyang pandinig. Lumakas ang kanyang katawan. Parang nawala ang pagod. Parang naging magaang ang kanyang pagkilos. Sa isang kisap mata ay narating niya ang kinaro. Gumalaw ng ganoon kabilis. Napaatras ang mga kalaban. Ngunit hindi natapos doon. Sunod-sunod silang umatake. At doon unang nasilayan ni Andres ang tunay na kapangyarihan ng sombrero. Hindi ito simpleng nagbibigay ng lakas. Parang pinapalakas nito ang lahat ng mabuting katangian ng nagsusuot. Mas malinaw siyang mag-isip. Mas mabilis siyang kumilos. Mas matatag ang kanyang loob. Sa loob ng ilang minuto, ay nagawa niyang mapigilan ang paglusob ng mga kalaban sa bahaging iyon ng depensa. Napansin ito ng mga kasamahan niya. Si Andres. Paano niya nagagawa iyon? Maging si Tomas ay hindi makapaniwala. Hindi pa niya kailanman nakita ang kaibigan niyang lumaban ng ganoon. Sa kabilang panig ng labanan ay may isang lalaking nakamasid mula sa kagubatan. Nakatayo siya sa ilalim ng isang malaking puno at nakasuot siya ng maitim na balabal. Si Don Ramiro. Tahimik niyang pinagmamasdan si Andres at nang makita niya ang sombrerong suot nito ay dahan-dahan siyang ngumiti. Sa wakas, natagpuan na rin kita. Makalipas ang ilang oras, ay napilitang umatras ang mga tauhan ni Don Ramiro. Nagtagumpay ang mga sundalo sa pagtatanggol sa baryo. Ngunit hindi ito naging madaling tagumpay. Marami ang nasugatan. Marami rin ang nawalan ng lakas. Habang ginagamot ang mga sugatan, tahimik na nakaupo si Andres sa gilid ng baryo. Hawak niya ang sombrero. Iniisip ang lahat ng nangyari. Lumapit si Tomas. May itatanong ako. Tumingin si Andres sa kanya. Alam kong may itinatago ka. Hindi sumagot si Andres. Hindi ko alam kung ano iyon. Pero sigurado akong may kaugnayan ng sombrerong iyan sa mga nangyayari. Tahimik ang binata. Hindi niya alam kung handa na ba siyang sabihin ang totoo. Ngunit bago pa siya makasagot ay biglang dumating ang isang sugatang tagamanman. Hingal na hingal ito. Kapitan! Ano yon? May masamang balita! Natahimik ang lahat. Mula sa hilagang lambak. Ano? May isa pang hukbo si Don Ramiro. Nagkatinginan ang mga sundalo. At ang sumunod na balita ay lalo nilang ikinabigla. Hindi daan-daang mandirigma ang paparating, kundi libo-libong sundalo. Nanlamig ang buong baryo. At sa unang pagkakataon ay naisip ng marami na baka hindi sapat ang kanilang lakas upang pigilan ang paparating na digmaan. Naging mabigat ang himpapawid sa buong baryo matapos marinig ang ulat ng sugatang tagamanman. Wala ni isa mang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Tanging ang pagaspas ng hangin at ang mahinang pagdaing ng mga sugatan ang maririnig sa paligid. Nakatingin lamang si Kapitan Marcelo sa malayo. Libo-libong sundalo, hindi iyon pangkaraniwang bilang. Labis na mas malaki iyon kaysa sa kanilang puwersa. Unti-unti siyang tumayo. Sigurado ka ba sa nakita mo? Tanong niya sa tagamanman. Opo, Kapitan. Nasaksihan ko mismo. Mula sa mataas na bahagi ng hilagang lambak. May mga kampo. May mga kabayo. May mga karwaheng puno ng suplay. At patuloy pang dumarating ang kanilang mga tauhan. Napatungo si Kapitan Marcelo. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang tagamanman. Isa ito sa pinakamahusay nilang
espiya. Lumapit si Tomas. Kung ganoon, naghahanda talaga si Don Ramiro para sa digmaan. Tumango ang kapitan. At hindi lamang laban sa ating lalawigan. Tahimik na nakinig si Andres. May kung anong bumabagabag sa kanya. Parang may bahagi ng kanyang isipan na nagsasabing hindi lamang simpleng pananakop ang balak ni Don Ramiro. May mas malaki pa itong layunin. Maya-maya ay ipinatawag ng kapitan ang lahat ng opisyal at veteranong sundalo. Nagtipon-tipon sila sa loob ng isang malaking bahay sa gitna ng baryo. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang lumang mapa ng rehiyon. Isa-isang itinuro ni Kapitan Marcelo ang mga lugar na kontrolado ni Don Ramiro. Habang tumatagal ang pagpupulong, ay lalong lumalaki ang kanilang pangamba. Maraming bayan na pala ang lihim na napasailalim sa impluwensya nito. Maraming pinuno ang nabili sa pamamagitan ng salapi at pangako ng kapangyarihan. At marami ring natakot na lumaban. Nakakabahala ito, sabi ng isa sa mga opisyal. Kung magpapatuloy ito, baka mawalan tayo ng kakampi. Tahimik na tumango si Kapitan Marcelo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Andres. May gusto ka bang sabihin? Nagulat si Andres. Sandaling nag-isip bago nagsalita. Pakiramdam ko, hindi pa natin alam ang buong plano ni Don Ramiro. Napatingin ang lahat sa kanya. May dahilan kung bakit niya hinahanap ang mahiwagang anting-anting. Labis niya itong pinahahalagahan. At para sa isang taong may napakalaking hukbo na, bakit kailangan pa niya ng ganoong kapangyarihan? Walang nakasagot. Dahil iyon din ang tanong sa kanilang mga isipan. Matapos ang pagpupulong, ay nagpasya silang magpadala ng mga mensahero sa iba't ibang bayan upang humingi ng tulong. Alam nilang hindi nila kayang harapin ng mag-isa ang lumalaking hukbo ni Don Ramiro. Habang abala ang lahat, lumabas si Andres sa baryo. Naglakad siya patungo sa isang maliit na burol kung saan tanaw ang malawak na kagubatan. Tahimik siyang naupo. Muli niyang inilabas ang sombrero. Pinagmasdan niya ang mga simbolong nakaukit dito. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng malakas. Ano ba talaga ang gusto mong ipakita sa akin? Tahimik ang paligid. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ay nagsimulang magliwanag ang mga simbolo. Nagulat si Andres. Dahan-dahang umiikot ang liwanag sa buong sombrero. At muli siyang nakakita ng pangitain. Sa pagkakataong ito ay mas malinaw. Nakakita siya ng isang sinaunang templo sa gitna ng kabundukan. Napapalibutan ito ng matatayog na puno. May ilog na dumadaloy sa paligid. At sa harapan ng templo ay may isang estatwa ng diwata. Pagkatapos ay may lumitaw na mga salita. Hindi ito binigkas. Parang kusang pumasok sa kanyang isipan. Ang lihim ng liwanag ay nakatago sa templo ng unang bantay. Napakunot ang noo ni Andres. Templo ng unang bantay? Hindi pa niya kailanman narinig ang pangalang iyon. Mabilis na naglaho ang pangitain. At muling bumalik sa normal ang sombrero. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit malinaw na may nais itong ipaalam. At marahil ay mahalaga iyon sa labanang paparating. Pagbalik niya sa baryo,
ay agad niyang ibinahagi kay Tomas ang kanyang nakita. Tahimik na nakinig ang kanyang kaibigan. "Kung ako ang tatanungin mo," sabi ni Tomas, "hindi aksidente ang lahat ng ito. Ano ang ibig mong sabihin?" "Sa tingin ko, may nais na ipahanap sa iyo ang sombrero," napaisip si Andres. Posible nga. Ngunit paano niya hahanapin ang isang templong hindi niya alam kung saan matatagpuan? Bago pa sila makapag-usap, nang matagal ay may dumating na bagong bisita sa baryo. 3 mangangabayo, pagod at puno ng alikabok. Agad silang dinala sa harap ni Kapitan Marcelo. Isa pala sa kanila ang pinuno ng isang kalapit na bayan. "May masamang balita kami," sabi nito. "Ano iyon?" tanong ng kapitan. "Sinakop na ni Don Ramiro ang 2 bayan sa Hilaga." Nagkagulo ang mga tao. Mabilis ang kanyang paglawak. Hindi na siya tumitigil. At ayon sa aming mga natanggap na ulat, may kasama siyang isang matandang mangkukulam. Biglang napatingin si Andres. Ang matandang lalaking nakita niya sa loob ng kuta. Nagpatuloy ang pinuno. Kung saan sila dumaraan, parang nawawalan ng pag-asa ang mga tao. Marami ang sumusuko nang hindi lumalaban. Naging mabigat ang katahimikan. Pagkatapos ay tumingin ang pinuno kay Kapitan Marcelo. "Naparito kami upang makipag-alyansa." Bahagyang gumaan ang pakiramdam ng mga sundalo. Sa wakas ay may mga handang tumulong. Sa mga sumunod na araw ay nagsimulang dumating ang iba pang mga kinatawan mula sa iba't ibang bayan. Unti-unting nabubuo ang isang hukbong handang lumaban. Ngunit sa kabila nito, alam ng lahat na kulang pa rin sila. Samantala, sa lihim na kuta ni Don Ramiro, isang mahalagang pagpupulong ang nagaganap. Nakaupo si Don Ramiro sa kanyang trono. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang matandang mangkukulam. "Nakakatiyak ka bang nasa kanya ang anting-anting?" tanong ni Don Ramiro. "Opo, nararamdaman ko ang kapangyarihan nito. Mas lumalakas ito sa bawat araw." Ngumiti si Don Ramiro. "Kung gayon ay hindi na natin siya dapat bigyan ng panahon. Papalapit na siya sa kanyang kapalaran." Tahimik na yumuko ang matanda. Pagkatapos ay inilatag nito ang isang lumang pergamino. Punong-puno iyon ng sinaunang simbolo. "May isa pang bagay na dapat mong malaman." "Ano iyon?" "Tila nagsisimula ng gumising ang templo ng unang bantay." Naglaho ang ngiti sa mukha ni Don Ramiro. Sa unang pagkakataon ay tila nakaramdam siya ng pag-aalala. Imposible. Iyon ang akala ng lahat. Ngunit may mga palatandaan na. Naging madilim ang tingin ni Don Ramiro. Kung magigising ang lihim ng templong iyon, bago niya makuha ang anting-anting, maaaring mabigo ang lahat ng kanyang plano. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng takot. Hindi dahil sa mga sundalo, hindi dahil sa mga bayan na lumalaban sa kanya, kundi dahil sa isang matandang propesiya na matagal na niyang pinipilit takasan. Isang propesiya tungkol sa isang sundalong magdadala ng liwanag sa panahon ng pinakamadilim na digmaan. Lumipas ang ilang araw na puno ng paghahanda at pag-aalala. Sa bawat pagsikat ng araw ay may bagong balitang dumarating tungkol sa paglawak ng kapangyarihan ni Don Ramiro. Parami ng parami ang mga bayang napapasailalim sa kanyang impluwensya.
Ang iba ay sumusuko dahil sa takot, habang ang iba naman ay pinipiling lumaban kahit kakaunti ang kanilang lakas. Sa kabila nito, patuloy na dumarami ang mga taong sumasama sa panig ni Kapitan Marcelo. Mga magsasaka, mga mangangaso, mga dating kawal, mga pinunong ayaw magpasakop sa tiraniya. Unti-unting nabubuo ang isang hukbong handang ipagtanggol ang kanilang kalayaan. Ngunit alam ng lahat na hindi sapat ang bilang upang talunin ang napakalaking puwersa ni Don Ramiro. Isang gabi, habang natutulog ang karamihan sa kampo, muling hindi mapakali si Andres. Pakiramdam niya ay may tumatawag sa kanya, katulad ng naramdaman niya nung gabing nakilala niya ang diwata. Tahimik siyang lumabas ng kampo. Naglakad siya patungo sa gilid ng kagubatan. Bit-bit niya ang mahiwagang sombrero. Habang lumalalim siya sa kakahuyan, ay lalo niyang nararamdaman ang kakaibang presensya, hanggang sa makarating siya sa isang maliit na liwasan. Napatigil siya. Sa gitna ng lugar ay may matandang babae na nakaupo sa ibabaw ng isang malaking bato. Nakasuot ito ng puting kasuotan. Mahaba ang buhok nito, na tila pilak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagulat si Andres. Hindi niya napansin kung kailan ito dumating. Dahan-dahang tumingin sa kanya ang matanda. "Matagal kitang hinihintay," napakunot ang noo ni Andres. "Kayo po ba ang tumawag sa akin?" Ngumiti ang matanda. "Hindi. Ang kapalaran mo ang tumawag sa iyo." Hindi agad nakaimik si Andres. May kakaibang karunungang makikita sa mga mata ng matanda. Parang marami na itong nasaksihan sa loob ng mahabang panahon. Lumapit siya ng kaunti. "Sino po kayo?" "Ako ay si Aling Sela." Tagapag-ingat ng mga sinaunang lihim. Naging seryoso ang mukha ni Andres. Pakiramdam niya ay hindi ordinaryong tao ang kanyang kaharap. Napatingin si Aling Sela sa sombrero. Agad na nagningning ang kanyang mga mata. "Kaya pala. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ikaw ang nagmamay-ari ng sombrero ng Bantay Liwanag." Nanlamig si Andres. Hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ng anting-anting sa kahit kanino. "Paano ninyo nalaman?" Ngumiti ang matanda. "Dahil matagal ko nang hinihintay ang muling paglitaw nito." Natahimik si Andres. Pagkatapos ay naupo siya sa harap ng matanda. Alam niyang may mahalagang sasabihin ito. At hindi siya nagkamali. Daan-daang taon na ang nakalipas. Panimula ni Aling Sela, may isang dakilang tagapagtanggol na nagligtas sa lupaing ito mula sa kadiliman. Tagapagtanggol? Tumango ang matanda. Siya ang unang Bantay Liwanag. Taglay niya ang kapangyarihang ipinagkaloob ng mga diwata. Tulad ng sombrerong hawak mo. Tahimik na nakinig si Andres. Ngunit bago siya namatay, nag-iwan siya ng isang propesiya. Mabagal na tumibok ang puso ni Andres. Muli niyang naalala ang sinabi ng matandang mangkukulam kay Don Ramiro. May kinalaman ba ito roon? Nagpatuloy si Aling Sela. Darating ang panahon ng malaking digmaan. Panahon kung kailan muling susubukang sakupin ng kadiliman ang buong lupain. At sa panahong iyon, lilitaw ang isang sundalong may pusong dalisay. Isang sundalong magmamana ng sombrero ng Bantay Liwanag. Napayuko si Andres. Pakiramdam niya
ay unti-unting nabubuo ang mga piraso ng palaisipan. At ayon sa propesiya, dagdag ng matanda, ang sundalong iyon lamang ang may kakayahang gisingin ang kapangyarihan ng templo ng unang bantay. Biglang bumalik sa isip ni Andres ang pangitain na nakita niya ilang araw na ang nakalipas. Ang templo, ang estatwa, ang mahiwagang mensahe. Kaya pala, bulong niya. Tumango si Aling Sela. Nakita mo na ang templo, hindi ba? Napatingin si Andres sa kanya. Opo. Hindi na nagulat ang matanda. Tinatawag ka na nito. Naging mabigat ang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita muli si Andres. Nasaan po ang templong iyon? Unti-unting nawala ang nangiti sa mukha ni Aling Sela. Sa gitna ng kabundukan ng ulap, napakunot ang noo ni Andres. Alam niya ang lugar na iyon. Isa iyon sa mga pinakamapanganib na bahagi ng buong rehiyon. Maraming manlalakbay ang hindi na nakabalik mula roon. At bakit ako dapat pumunta roon? Dahan-dahang tumingin ang matanda sa kalangitan. Dahil naroon ang susi sa iyong kapalaran. At naroon din ang tanging pag-asang matalo si Don Ramiro. Napayuko si Andres. Hindi niya gusto ang ideya ng pagiging bahagi ng isang propesiya. Hindi niya kailanman hinangad ang kapangyarihan. Hindi niya pinangarap maging bayani. Isa lamang siyang simpleng sundalo. Ngunit habang iniisip niya iyon, naalala niya ang mga taong umaasa sa kanila. Ang mga baryong sinasalakay, ang mga pamilyang nawawalan ng tahanan, ang mga inosenteng nadadamay sa digmaan, at unti-unting tumatag ang kanyang pasya. Ako po ay pupunta. Ngumiti si Aling Sela. Parang iyon na ang sagot na matagal na niyang inaasahan. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng higit pa, biglang nagbago ang hangin. Lumamig ito ng biglaan. Nawala ang mga huni ng kuliglig. Naging tahimik ang buong kagubatan. Agad na tumayo si Aling Sela. Nagdilim ang kanyang mukha. Huli na! Nagulat si Andres. Ano po? Nahanap na nila tayo. Sa parehong sandali, may maririnig na yabag mula sa kadiliman. 1, 2, 10. Marami. Unti-unting lumitaw ang mga armadong lalaki mula sa pagitan ng mga puno. Napalibutan sila. Sa gitna ng mga ito ay nakatayo ang matandang mangkukulam ni Don Ramiro. Pareho ng lalaking nakita ni Andres sa loob ng lihim na kuta. May malamig itong ngiti. Sa wakas, mahigpit na hinawakan ni Andres ang kanyang espada. Samantalang si Aling Sela ay nanatiling kalmado. Tila mas mabilis ka kaysa sa inaasahan ko, Morvath. Napakunot ang noo ni Andres. Ngayon lamang niya narinig ang pangalan ng matandang mangkukulam. Ngumiti si Morvath. At tila natagpuan mo rin ang batang sundalo. Dahan-dahang sumulong ang kanyang mga tauhan. Naghanda si Andres para sa laban. Ngunit bago pa siya makagalaw, itinaas ni Morvath ang kanyang tungkod. Biglang nagdilim ang paligid. At mula sa lupa ay tila may mga aninong nagsimulang gumalaw. Sa unang pagkakataon, haharap si Andres sa isang kalabang hindi sapat ang espada upang talunin. At doon magsisimula ang tunay na pagsubok ng sombrero ng bantay liwanag. Naging napakabigat ng hangin sa loob ng liwasan. Nakatayo si Andres sa harapan ni Aling Sela habang napapalibutan sila ng mga tauhan
ni Don Ramiro. Sa gitna ng kanilang mga kalaban ay nakatayo si Morvath, ang matandang mangkukulam na matagal nang naglilingkod sa kadiliman. Tahimik itong nakatingin kay Andres. Parang sinusukat ang kanyang lakas. Parang pinag-aaralan ang kanyang pagkatao. Unti-unting gumalaw ang mga anino sa paligid. Ang mga aninong dati ay karaniwang bahagi lamang ng gabi ay tila nagkaroon ng sariling buhay mula sa paanan ng mga puno, mula sa ilalim ng mga bato, mula sa madidilim na bahagi ng kagubatan. Nagsimulang umangat ang mga ito. Napaatras si Andres. Hindi pa siya kailanman nakakita ng ganoong bagay. "Ano ang mga iyon?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Aling Sela. Nanatili itong nakatitig kay Morvath. "Mga nilikhang ipinanganak mula sa takot at poot." Napalunok si Andres. Habang papalapit ang mga anino, unti-unti niyang nakikita ang kanilang anyo. Parang mga tao. Ngunit walang mukha, walang mata, walang buhay, puro kadiliman lamang. Ngumiti si Morvath. Ang batang sundalo pala ang tagapagmana. Mas ordinaryo siya kaysa sa inaasahan ko. Mahigpit na hinawakan ni Andres ang kanyang espada. "Hindi ko alam kung sino ka, pero hindi kita hahayaang saktan ng mga inosente." Bahagyang natawa ang matandang mangkukulam. "Marami nang nagsabi niyan sa akin, ngunit lahat sila ay nabigo." Biglang itinuro nito ang tungkod kay Andres. Kasabay noon ay sumugod ang mga anino. Mabilis, tahimik, nakakatakot. Kaagad na humakbang si Andres at hinampas ang unang nilalang. Tumama ang kanyang espada, ngunit parang usok lamang itong nahati at muling nabuo pagkaraan ng ilang sandali. Nagulat siya. Hindi ito tulad ng ordinaryong kalaban. Muli siyang umatake. Ngunit pareho lamang ang nangyari. Hindi sapat ang bakal laban sa mga anino. Nagsimulang sumugod ang iba pang nilalang. Napilitang umatras si Andres. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon ng pagiging sundalo, naramdaman niyang wala siyang magawa laban sa kanyang kalaban. Biglang nagsalita si Aling Sela. "Andres!" Napalingon siya. Ang lakas ng sombrero ay hindi lamang para sa katawan. "Hayaang gabayan ka ng liwanag." Hindi niya agad naunawaan. Ngunit nang tingnan niya ang sombrero ng bantay liwanag na nakasuot sa kanyang ulo, muli niyang naalala ang mga salita ng diwata. Ang tunay na kapangyarihan nito ay nagmumula sa puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng panganib, sa gitna ng takot, sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili at doon niya naramdaman ang kakaibang init mula sa sombrero, patungo sa kanyang dibdib, patungo sa kanyang buong katawan. Unti-unting nagliwanag ang mga simbolong nakaukit dito. Napansin ito ng lahat. Maging si Morvath ay bahagyang napakunot ang noo nang muling imulat ni Andres ang kanyang mga mata. May kakaibang liwanag na nakikita sa kanyang paningin. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo ng mga anino. May maliliit na hibla ng madilim na enerhiya na bumubuo sa kanilang katawan. Parang mga ugat. Parang pinagmumulan ng kanilang lakas. Biglang naunawaan ni Andres kung ano ang dapat gawin. Mabilis siyang sumugod. Sa pagkakataong ito,
ay hindi niya basta hinampas ang buong katawan ng nilalang. Sa halip ay tinamaan niya ang sentro ng madilim na enerhiya. At sa isang iglap naglaho ang anino, tuluyang naglaho. Hindi na ito muling nabuo. Nagulat, maging si Morvat. Imposible. Isa pang nilalang ang sumugod. Muli, itong pinatamaan ni Andres. At muli, itong naglaho. Isa pa, isa pa, isa pa. Unti-unting nabawasan ang mga anino. Lalong lumakas ang liwanag mula sa sombrero. At sa bawat paggalaw ni Andres, ay parang mas nagiging malinaw ang kanyang isip. Parang may gumagabay sa kanya. Parang may sinaunang lakas na nagigising sa kanyang kalooban. Nagsimulang mangamba ang mga tauhan ni Morvat. Hindi nila inaasahang may makakalaban sa kanilang kapangyarihan. Maya-maya ay galit na itinaas ni Morvat ang kanyang tungkod. Sabay-sabay na umangat ang natitirang mga anino. Pinagsama-sama ng mangkukulam ang kanilang lakas. At mula rito ay nabuo ang isang napakalaking nilalang na halos kasing taas ng mga puno. Napahinto si Andres. Ang higanting nilalang ay puro kadiliman. Wala itong mukha. Ngunit ramdam niya ang matinding puot na nagmumula rito. Ngumiti si Morvat. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Sumigaw ang nilalang. At kasabay nito ay umuga ang buong kagubatan. Maging ang mga tauhan ni Morvat ay napaatras. Hindi nila inaasahang gagamitin ng kanilang pinuno ang ganoong kalakas na kapangyarihan. Mahigpit na hinawakan ni Andres ang kanyang espada. Alam niyang ito ang pinakamalaking pagsubok na kanyang hinarap. Unti-unting lumapit ang higanting anino. Sa bawat hakbang nito ay nanginginig ang lupa. Ngunit sa halip na matakot, naalala ni Andres ang lahat ng taong nais niyang protektahan. Ang kanyang ina, ang kanyang mga kasama, ang mga batang nakita niya sa baryo, ang mga pamilyang umaasa sa kanilang tagumpay. At sa sandaling iyon ay mas luminaw ang liwanag ng sombrero. Mula sa mahinang sinag, naging maliwanag na ningning, hanggang sa tila nabalot ng gintong liwanag ang kanyang buong katawan. Napatitig si Morvat. Sa unang pagkakataon ay nakita sa kanyang mukha ang pagkabahala. Dahil dito, bulong niya. Kaya ka kinatatakutan ng propesiya. Mabilis na sumugod ang higanting anino. Kasabay nito ay sumugod din si Andres. Nagbanggaan ang liwanag at kadiliman. At isang napakalakas na puwersa ang kumalat sa buong kagubatan. Nagsiyuko ang mga puno. Nagliparan ang mga dahon. Umalingaw-ngaw ang buong paligid. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumabog ang nakakasilaw na liwanag. Napapikit ang lahat. Nang muling luminaw ang kanilang paningin, nakita nilang nakatayo pa rin si Andres. Hingal, pagod, ngunit matatag. Samantalang ang higanting nilalang ay wala na. Tuluyan itong naglaho. Nanlamig ang mga tauhan ni Morvat. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Samantala, ang matandang mangkukulam ay tahimik na nakatitig kay Andres. Wala na ang kanyang ngiti. Alam niyang hindi niya kayang manalo ngayong gabi. Hindi pa. Mabagal niyang ibinaba ang kanyang tungkod. Nagkamali ako. Mas mabilis kang lumalakas kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos ay tumingin siya kay Andres. Ngunit tandaan mo ito. Hindi ikaw ang tunay kong kalaban.
Napakunot ang noo ni Andres. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit hindi na sumagot si Morvat. Unti-unti siyang nabalot ng maitim na usok. Kasabay ng pagkawala niya ay nagsimulang umatras ang kanyang mga tauhan. Ilang sandali lamang ay wala na silang lahat. Muling bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Napaupo si Andres sa damuhan. Ramdam niya ang matinding pagod. Ngunit alam niyang may mahalagang nangyari. Hindi lamang niya natalo ang mga anino. Napatunayan din niyang totoo ang kapangyarihan ng sombrero ng Bantay Liwanag. Lumapit si Aling Sela. At sa kanyang mukha ay may halong pag-asa at pag-aalala. Mas lumapit ka na sa iyong kapalaran. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim ang matanda. Ngayon sigurado na si Don Ramiro kung sino ka. Napatingin si Andres sa malalim na kadiliman ng kagubatan. At sa kanyang puso ay alam niyang tama si Aling Sela. Mula ngayon, hindi na siya simpleng sundalo lamang. Siya na ang pangunahing target ng pinakamakapangyarihang tao sa buong rehiyon. Madaling araw nang tuluyang makabalik sina Andres at Aling Sela sa kampo. Tahimik pa ang karamihan sa mga sundalo, ngunit ang ilang bantay na nakakita sa kanilang pagdating ay agad napansin ang pagod sa mukha ni Andres. Hindi niya ikinuwento ang lahat ng nangyari, ngunit sapat na ang nakita ng mga bantay upang malaman nilang may mabigat na labanang naganap sa kagubatan. Pagdating ng umaga ay ipinatawag ni Kapitan Marcelo sina Andres, Tomas at Aling Sela sa isang pribadong pagpupulong. Sa loob ng isang maliit na kubo ay maingat na isinalaysay ni Andres ang lahat. Mula sa paglitaw ni Morvat hanggang sa mga aninong nilalang at sa kapangyarihang ipinakita ng sombrero ng Bantay Liwanag. Tahimik na nakinig ang lahat. Maging si Kapitan Marcelo ay hindi agad nakapagsalita matapos marinig ang buong kwento. Sa wakas ay bumuntong hininga siya. Kung gayon, wala na tayong oras. Tumango si Aling Sela. Nakikilos na ang mga puwersang matagal nang natutulog. Nagsisimula ng matupad ang propesiya. Napatingin si Tomas kay Andres. Hindi ko akalaing darating tayo sa ganito. Bahagyang ngumiti si Andres. Sa totoo lang, ako rin. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti ay may mabigat na responsibilidad na kanyang nararamdaman. Hindi niya kailanman hinangad ang lahat ng ito. Subalit, tila siya na ang napiling humarap sa paparating na unos. Matapos ang mahabang pag-uusap, ay tumayo si Aling Sela. May kailangan tayong gawin. Ano iyon? Tanong ng kapitan. Kailangang makarating si Andres sa templo ng unang bantay. Natahimik ang lahat. Alam nilang iyon ang lugar na nakita sa pangitain. At ayon sa propesiya, naroon ang susi upang mapigilan si Don Ramiro. Ngunit alam din nilang napakapanganib ng paglalakbay na iyon. Kung aalis si Andres, sabi ni Tomas, may iwan tayo rito. Tama, sagot ni Kapitan Marcelo. Ngunit kung hindi siya aalis, maaaring mawalan tayo ng pagkakataong manalo sa digmaang ito. Muling bumalot ang katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, ay tumayo si Andres. Ako ang pupunta. Napatingin sa kanya ang lahat.
Kung iyon ang tanging paraan upang maprotektahan ang ating mga bayan, handa akong gawin. Ngumiti ng bahagya si Kapitan Marcelo. May halong pagmamalaki at pag-aalala ang kanyang mga mata. Kung gayon hindi ka maglalakbay ng mag-isa, agad na nagsalita si Tomas. Huwag mo nang itanong. Kasama ako. Napangiti si Andres. Hindi na siya nagulat. Sa dami ng kanilang pinagdaanan, alam niyang hindi siya iiwan ng kanyang matalik na kaibigan. Nagtaas din ng kamay ang isang babaeng mandirigma mula sa Karatig Bayan. Ang kanyang pangalan ay Elena. Isa siyang bihasang mamamana na kilala sa buong rehiyon. Ako rin. Kailangan ninyo ng isa pang kasama. Nagkatinginan ang lahat. Tumango si Kapitan Marcelo. Kung gayon kayong tatlo ang pupunta, ako naman ay mananatili rito upang tipunin ang mga kakampi natin. Nagsimula agad ang paghahanda. Binigyan sila ng mga supply, pagkain, tubig, mga gamot, at mga kabayong magagamit sa paglalakbay. Ngunit bago sila umalis, ay may ibinigay si Aling Sela kay Andres. Isang maliit na kristal na kulay bughaw. Ano po ito? Kapag nasa matinding panganib kayo, maaaring makatulong ito. Tandaan mo lamang, huwag mo itong gamitin nang walang dahilan. Maingat na tinanggap ni Andres ang kristal. Pagkatapos ay nagsimula na ang kanilang paglalakbay. 3 araw silang naglakbay, patungo sa kabundukan ng ulap. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, ay lalong nagiging mailap ang kalikasan. Makakapal ang hamog, matarik ang mga daan, at kakaunti ang mga bakas ng tao. Parang matagal nang iniiwasan ng mga manlalakbay ang lugar. Pagsapit ng ika-4 na araw, ay narating nila ang paanan ng kabundukan. Napatigil si Elena. Ngayon ko lang nakita ang lugar na ito. Napatingala silang lahat. Napakataas ng mga bundok. Ang mga tuktok nito ay natatakpan ng makakapal na ulap. Parang may sariling mundo sa ibabaw. Biglang nagsalita si Tomas. May kakaiba rito. Ano yon? Pakiramdam ko may nagmamasid. Napatingin si Andres sa paligid. At naramdaman din niya iyon. Parang may mga matang nakatago sa loob ng hamog. Ngunit wala silang makita. Nagpatuloy sila. Habang tumataas ang kanilang inaakyat, ay lalong lumalamig ang hangin. Makalipas ang ilang oras, ay nakarating sila sa isang makitid na landas sa gilid ng bangin. Sa isang panig ay pader ng bato. Sa kabila ay malalim na bangin. Tahimik silang naglalakad nang biglang huminto si Elena. May nakita siyang kakaiba sa unahan. Mga bakas ng paa. Lumapit sina Andres at Tomas. Tama siya. May mga sariwang bakas sa lupa. Hindi sila nag-iisa. May ibang taong nauna sa kanila at mukhang marami ang bilang. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Andres. May masamang kutob siyang nararamdaman. Makalipas ang ilang minuto, ay nakumpirma ang kanyang hinala. Nakarinig sila ng sigaw mula sa itaas ng bangin. Kasunod nito ay bumagsak ang mga malalaking bato. Takbo! Sigaw ni Tomas. Mabilis silang kumilos. Nagpagulong-gulong ang mga bato pababa sa makitid na landas. Halos matamaan si Elena. Muntik namang mahulog si Tomas sa bangin. Ngunit nahila siya ni Andres sa tamang oras. Pagkatapos ng ilang sandali ay tumigil ang pagguho.
Tahimik na muli ang paligid. Ngunit may narinig silang palakpak mula sa itaas. Dahan-dahang lumitaw ang isang pamilyar na figura. Nakasuot ng maitim na balabal. At may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Si Morvath. Kasama niya ang mahigit 50 armadong mandirigma. Tama nga ang hinala ko. Patungo nga kayo sa templo. Mahigpit na hinawakan ni Andres ang kanyang espada. Anong gusto mo? Ngumiti ang matandang mangkukulam. Simple lamang. Itigil ang inyong paglalakbay. Hindi kami uurong. Lalong lumawak ang ngiti ni Morvath. Kung gayon, dito matatapos ang inyong paglalakbay. Sa isang kumpas ng kanyang kamay ay nagsimulang bumaba ang kanyang mga mandirigma mula sa mga bato sa itaas. Napapalibutan na naman sina Andres. Ngunit sa pagkakataong ito, wala silang matatakbuhan. Sa isang panig ay bangin. Sa kabilang panig ay pader ng bundok. At sa harapan nila ay isang hukbong handang pumatay. Kasabay ng paghihip ng malamig na hangin, ay bahagyang nagliwanag ang sombrero ng bantay liwanag. Parang nararamdaman nito ang nalalapit na panganib. At sa puso ni Andres, alam niyang ang labanang ito ang magiging pinakamahirap nilang hinarap mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay. Nakatayo sina Andres, Tomas at Elena sa makitid na landas ng bundok habang unti-unting bumababa ang mga mandirigma ni Morvath mula sa matataas na bato. Sa kanilang likuran ay malalim na bangin. Sa kanilang harapan ay mga armadong kalaban. Wala silang ligtas na matatakbuhan. Tahimik na humakbang si Morvath. Ang kanyang tungkod ay kumikislap sa ilalim ng maputlang liwanag ng umaga. Hanggang dito na lamang ang inyong paglalakbay. Mahigpit na hinawakan ni Andres ang kanyang espada. Hindi kami titigil. Ngumiti ang matandang mangkukulam. Marami nang nagsabi niyan. Ngunit kakaunti lamang ang nakalampas sa akin. Kasabay ng kanyang huling salita ay sumugod ang mga mandirigma. Agad na kumilos sina Andres at Tomas. Samantalang si Elena ay mabilis na kumuha ng mga palaso mula sa kanyang lalagyan. Nagsimula ang matinding labanan. Nagbanggaan ang mga espada. Nagpalitan ng mga sigaw. Nagmistulang makitid na larangan ng digmaan ang daanan sa bundok. Sa kabila ng dami ng kanilang kalaban ay hindi agad bumigay ang tatlo. Bawat isa ay bihasa sa pakikipaglaban. Bawat isa ay handang magsakripisyo para sa kanilang misyon. Ngunit habang tumatagal ang labanan ay napapansin ni Andres na tila may hinihintay si Morvath. Hindi ito sumasali sa laban. Tahimik lamang itong nakamasid, parang may mas malaking plano, at hindi nagtagal ay nagpakita rin ng dahilan. Biglang itinaas ni Morvath ang kanyang tungkod. Kasabay noon ay umitim ang mga ulap sa itaas ng kabundukan. Naging malamig ang hangin at nagsimulang manginig ang lupa. Napalingon ang lahat, maging ang mga mandirigma ni Morvath ay napaatras. Unti-unting nagkaroon ng malalaking bitak sa pader ng bundok. Kasabay nito ay may malalim na ugong na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Nanlamig si Elena. Ano iyon? Hindi agad nakasagot si Tomas dahil siya man ay hindi pa kailanman nakarinig ng ganoong tunog. Biglang sumabog ang bahagi ng pader ng bundok. Nagliparan ang mga bato
at mula sa makapal na alikabok ay lumitaw ang isang napakalaking pintuang bato. Napahinto ang lahat. Maging si Andres ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang pintuan ay napakalaki. Mas mataas pa sa pinakamataas na puno sa paligid. Punong-puno ito ng sinaunang simbolo. At sa gitna nito ay may ukit ng isang sombrero na kapareho ng kanyang suot. Ngumiti si Morvat. Sa wakas, napakunot ang noo ni Andres. Ano ito? Sumagot ang matandang mangkukulam. Ang unang pintuan ng templo. Nagulat sina Tomas at Elena. Hindi nila inaasahang ganito nila matatagpuan ang lugar. Ngunit agad ding bumigat ang kanilang pakiramdam. Kung narito si Morvat, malinaw na matagal na nitong hinahanap ang templo. At marahil ay alam nito ang mga lihim na nakatago roon. Dahan-dahang lumapit si Morvat sa pintuan. Ngunit sa sandaling tumapak siya, sa harapan nito ay biglang nagliwanag ang mga simbolo. Kasabay nito ay may malakas na puwersang nagtulak sa kanya paatras. Napaatras maging ang kanyang mga tauhan. Nagulat ang lahat. Sa unang pagkakataon ay nakitaan ng pagkabigo ang mukha ni Morvat. Imposible. Muling sumubok ang matandang mangkukulam. Ngunit muli siyang itinulak ng hindi nakikitang puwersa. At sa pagkakataong ito ay mas malakas pa. Biglang nagsalita ang isang malalim na tinig, parang nagmumula sa buong bundok. Ang pintuan ay magbubukas lamang para sa tagapagma. Natahimik ang lahat. Maging ang hangin ay tila tumigil sa paghihip. Unti-unting napalingon ang lahat kay Andres. Dahil alam nila kung sino ang tinutukoy. Mahigpit na nagsara ang kamao ni Morvat. Kitang-kita ang galit sa kanyang mukha. Ngunit wala siyang magawa. Dahil malinaw na hindi siya ang pinili ng templo. Dahan-dahang lumakad si Andres patungo sa napakalaking pintuan. Kinabahan sina Tomas at Elena. Ngunit hindi nila siya pinigilan. Habang papalapit siya, ay lalong lumiliwanag ang sombrero ng bantay liwanag. Parang kinikilala siya ng templo. Parang matagal na nitong hinihintay ang kanyang pagdating. Pagdating niya sa harapan ng pintuan ay kusang nagningning ang mga simbolo. Pagkatapos ay may isang imahe na lumitaw sa ibabaw ng bato. Isang diwata. Hindi ito ang diwata na nagbigay sa kanya ng sombrero. Mas matanda ito, mas maringal, mas makapangyarihan ang anyo. Tahimik itong tumingin kay Andres. Tagapagmana, bahagyang yumuko si Andres. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Ngumiti ang diwata. Ang tunay na karapat-dapat ay yaong nagtatanong kung siya nga ba ay karapat-dapat. Natahimik si Andres. Nagpatuloy ang diwata. Ngunit bago ka makapasok, kailangan mong harapin ang 3 pagsubok. 3 pagsubok? Tumango ito. Ang pagsubok ng tapang. Ang pagsubok ng katapatan. At ang pagsubok ng puso. Naging seryoso ang mukha ni Andres. Alam niyang hindi magiging madali ang mga ito. Maya-maya ay tumingin ang diwata kay Morvat. At sa unang pagkakataon ay naging malamig ang kanyang tinig. Ang mga alipin ng kadiliman ay hindi maaaring pumasok. Biglang nagliwanag ang buong pintuan. Kasabay nito ay lumitaw ang isang pader ng liwanag sa pagitan ni na Andres at ng mga tauhan ni Morvat.
Napaatras ang lahat ng kalaban. Hindi nila ito malampasan. Galit na galit si Morvat. Ngunit wala siyang magawa. Ngumiti ng bahagya si Andres. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil alam niyang sa wakas ay mayroon silang pagkakataon. Lumapit sina Tomas at Elena. "Kasama ba kami?" tanong ni Tomas. Tahimik na tumingin ang diwata sa kanila. Pagkatapos ay tumango. Ang mga taong may dalisay na layunin ay maaaring sumama. Nagkaroon ng pag-asa ang kanilang mga puso. Dahan-dahang nagsimulang bumukas ang napakalaking pintuan. Kasabay nito ay may lumabas na nakakasilaw na liwanag mula sa kailaliman ng templo. Napahawak si Andres sa sombrero. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang paglalakbay, naramdaman niyang malapit na siyang matuklasan ang tunay na dahilan kung bakit siya pinili ng kapalaran. Ngunit hindi niya alam na sa loob ng templo ay naghihintay ang isang lihim na kayang baguhin ang buong kasaysayan ng kanilang lupain. Dahan-dahang bumukas ang napakalaking pintuan ng templo. Kasabay nito ay kumalat ang nakakasilaw na liwanag sa buong kabundukan. Napaatras maging ang mga tauhan ni Morvat sa tindi ng ningning. Samantala, sina Andres, Tomas at Elena ay nakatayo sa harapan ng bukas na pasukan. Mula sa loob ay may malamig ngunit payapang hangin na dumadaloy palabas. Parang inaanyayahan sila ng templo, parang matagal na silang hinihintay. Tahimik na lumingon si Andres sa likuran. Sa kabilang panig ng pader ng liwanag ay nakatayo si Morvat. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang magawa. Hindi niya malampasan ang mahiwagang harang. "Hindi pa ito tapos," sigaw ng matandang mangkukulam. Hindi sumagot si Andres. Sa halip ay tumalikod siya at sabay silang pumasok nina Tomas at Elena sa loob ng templo. Unti-unting nagsara ang napakalaking pintuan sa kanilang likuran. At sa isang iglap ay naglaho ang mga tunog mula sa labas. Tanging katahimikan ang natira. Napakalawak ng loob ng templo. Mas malaki ito kaysa sa inaakala nila. May matataas na haliging yari sa puting bato. May mga sinaunang ukit sa dingding. At sa kisame ay may mga kristal na nagbibigay ng banayad na liwanag. Habang naglalakad sila ay hindi mapigilan nina Tomas at Elena ang mamangha. Parang hindi ito gawa ng tao. Parang nilikha ito ng mas mataas na kapangyarihan. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating sila sa isang malaking bulwagan. Sa gitna nito ay may 3 pintuan. Sa ibabaw ng bawat isa ay may nakasulat na sinaunang simbolo. Biglang nagliwanag ang sombrero ng bantay liwanag. Kasabay noon ay lumitaw muli ang diwata. Hindi na ito anyong ilusyon. Mas malinaw na ngayon ang kanyang anyo. "Ako si Lysandra, tagapag-ingat ng templo ng unang bantay." Magalang na yumuko ang 3. Ngumiti ang diwata. "Malayo na ang inyong narating. Ngunit ngayon pa lamang magsisimula ang tunay na pagsubok." Napatingin si Andres sa 3 pintuan. "Ang mga pagsubok po ba ang nasa likod ng mga ito?" Tumango si Lysandra. "Ang unang pintuan ay para sa tapang. Ang ikalawa ay para sa katapatan. At ang ikatlo ay para sa puso." Naging seryoso ang kanilang mga mukha.
Alam nilang hindi sila maaaring magkamali. Isa lamang ang dapat pumasok, sabi ng diwata. Si Andres lamang. Nagulat sina Tomas at Elena. Ngunit bago pa sila makapagsalita ay nagsalita si Andres. Ako ang pinili ng templo, kaya ako ang haharap. Tumango ang dalawa. Bagamat nag-aalala sila, alam nilang wala silang magagawa. Lumapit si Andres sa unang pintuan. At sa sandaling mahawakan niya ito, ay nagbago ang paligid. Nawala ang bulwagan. Nawala ang templo. Bigla siyang napunta sa isang malawak na larangan ng digmaan. Makapal ang usok. May mga naglalagablab na gusali. At sa paligid ay may mga sugatan at umiiyak na tao. Napahinto siya. Napakalinaw ng lahat. Parang totoong nangyayari. Biglang may narinig siyang tinig. Kung nais mong maging tagapagmana, iligtas mo sila. Kasabay nito ay lumitaw ang isang napakalaking hukbo sa malayo. Mas marami pa kaysa sa hukbo ni Don Ramiro. At mabilis itong papalapit. May dalawang pagpipilian si Andres. Tumakas upang iligtas ang sarili. O manatili upang tulungan ang mga tao. Hindi siya nagdalawang isip. Agad siyang tumakbo patungo sa mga sibilyan. Tinulungan niyang makatayo ang mga sugatan. Binuhat ang mga bata. At ginabayan ang mga matatanda papalayo sa panganib. Nang magawa niya iyon ay biglang nagliwanag ang buong paligid at muli siyang bumalik sa bulwagan. Nalampasan mo ang pagsubok ng tapang, sabi ni Lysandra. Lumapit naman siya sa ikalawang pintuan. Muling nagbago ang paligid. Sa pagkakataong ito ay nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa loob ng isang marangyang palasyo. May gintong mga haligi. May mamahaling kasuotan, at sa harapan niya ay nakaupo ang isang hari. Piliin mo, sabi ng hari, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan sa mundo. Kasabay nito ay lumitaw ang larawan ng kanyang ina, ang kanilang dating kubo, ang lahat ng hirap na pinagdaanan nila. Naramdaman ni Andres ang tukso. Sa isang salita lamang ay maaari niyang makuha ang lahat. Maaari niyang baguhin ang kanyang buhay. Ngunit naalala niya ang mga taong umaasa sa kanya. Naalala niya ang kanyang mga kasama. Naalala niya ang mga bayan na nangangailangan ng tulong. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi ko ipagpapalit ang aking tungkulin para sa kayamanan. Kaagad na naglaho ang palasyo at muli siyang bumalik sa bulwagan. Nalampasan mo ang pagsubok ng katapatan. Ngayon ay natitira na lamang ang ikatlong pintuan. Ang pagsubok ng puso. Ito ang pinakakinatatakutan niya dahil hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Huminga siya ng malalim at binuksan ang huling pintuan. Sa pagkakataong ito, ay napunta siya sa isang tahimik na parang. May mga bulaklak, may malinis na ilog, at may isang pamilyar na tao na nakatayo sa kanyang harapan. Napahinto siya, nanginig ang kanyang mga kamay. Dahil ang taong iyon ay ang kanyang ama, ang ama niyang matagal nang namatay. Anak, nabasa ang mga mata ni Andres. Maraming taon na niyang hindi narinig ang tinig na iyon. Amang, lumapit ang lalaki at ngumiti. Pagod ka na. Marami ka ng pinagdaanan. Tumango si Andres. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ay naramdaman niya ang sakit ng pagkawala. Halika. Dito ka na lamang. Wala nang digmaan, wala nang paghihirap. Manatili ka rito kasama ko.
Nanginginig ang puso ni Andres. Gusto niyang manatili. Gusto niyang yakapin muli ang kanyang ama. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Isa lamang itong pagsubok. Isa lamang itong ilusyon. Dahan-dahang pumikit si Andres at nang muling idilat ang kanyang mga mata, ay ngumiti siya. Mahal kita, Ama. Ngunit may mga taong naghihintay sa akin. Unti-unting nagliwanag ang paligid at ang anyo ng kanyang ama ay nagsimulang maglaho. Ngunit bago ito mawala, ay muli itong ngumiti. At ipinagmamalaki kita, anak. Tuluyang naglaho ang lahat. Muling bumalik si Andres sa bulwagan. Tahimik na naghihintay sina Tomas, Elena at Lysandra. Ngunit may kakaiba. Mas maliwanag na ngayon ang buong templo. Mas maliwanag din ang sombrero ng bantay liwanag. Ngumiti ang diwata. Nalampasan mo ang 3 pagsubok. Kasabay noon ay nagsimulang manginig ang buong bulwagan. Unti-unting bumukas ang sahig sa gitna. At mula rito ay umangat ang isang sinaunang pedestal. Sa ibabaw nito ay may isang kristal na kumikislap na parang bituin. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat ni Andres. Dahil sa likod ng pedestal ay may lumitaw na isang malaking larawan. Larawan ng unang bantay liwanag. At nang makita niya ito, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil ang mukha ng unang bantay liwanag ay halos kapareho ng kanyang mukha, parang salamin ng kanyang sarili. Natahimik maging si Lysandra. Ngayon ay alam mo na ang lihim. Ano pong lihim? Huminga ng malalim ang diwata. Atin nang natagpuan ang huling tagapagmana ng angkan ng unang bantay. Nanlamig si Andres. Habang sina Tomas at Elena ay hindi makapaniwala. Hindi lamang pala siya isang simpleng sundalo. May dugo ng sinaunang tagapagtanggol na dumadaloy sa kanyang mga ugat. At ang lihim na iyon, ang dahilan kung bakit siya pinili ng kapalaran. Ngunit kasabay ng malaking katotohanang iyon, ay may isa pang panganib na papalapit. Sapagkat sa labas ng templo, nagsisimula ng tipunin ni Don Ramiro ang pinakamalaking hukbo sa kasaysayan ng lupain. At ang digmaan na matagal nang hinuhulaan ay malapit ng sumiklab. Makalipas ang ilang linggo, matapos matuklasan ni Andres ang kanyang tunay na pinagmulan bilang huling tagapagmana ng unang bantay. Dumating ang araw na matagal nang kinatatakutan ng buong lupain. Ang hukbo ni Don Ramiro ay nagmartsa mula sa hilagang kabundukan. Libu-libong mandirigma, daang-daang kabayo, at mga sundalong handang sumakop sa bawat bayan na kanilang madaanan. Sa kabilang panig, nagkaisa naman ang mga tao ng iba't ibang lalawigan sa pamumuno ni Kapitan Marcelo, Tomas, Elena at Andres. Hindi sila lumaban para sa kapangyarihan. Hindi sila lumaban para sa kayamanan. Lumaban sila para sa kanilang kalayaan at kinabukasan. Sa gitna ng pinakamalaking labanan sa kasaysayan ng lupain, nagharap sina Andres at Don Ramiro. Nagbanggaan ang liwanag at kadiliman. Nagharap ang kabutihan at kasakiman. Matagal ang kanilang naging tunggalian. Ngunit sa huli ay napagtanto ni Andres ang pinakamahalagang aral na itinuro ng diwata.
Ang tunay na lakas ng sombrero ng Bantay Liwanag ay hindi nagmumula sa mahika. Nagmumula ito sa pag-ibig, sakripisyo, at malasakit sa kapwa. Nang gamitin niya ang kapangyarihan ng sombrero upang protektahan ang iba sa halip na sirain ang kanyang kalaban, nagsimulang mawala ang madilim na kapangyarihang bumabalot kay Don Ramiro. Unti-unting naglaho ang kapuotan sa puso nito. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakita nito ang pinsalang idinulot ng kanyang kasakiman. Lumuhod si Don Ramiro. Ibinalik niya ang kanyang espada sa lupa at isinuko ang kanyang hukbo. Natapos ang digmaan nang hindi kinakailangang magbuwis ng mas maraming buhay. Pagkaraan ng ilang buwan, nagsimulang muling bumangon ang mga bayan. Naayos ang mga nasirang tahanan. Bumalik ang mga magsasaka sa kanilang bukirin. Muling narinig ang tawanan ng mga bata sa mga lansangan. Samantala, tumanggi si Andres sa lahat ng alok na kapangyarihan. Ayaw niyang maging hari. Ayaw niyang mamuno sa buong lupain. Pinili niyang manatiling lingkod ng bayan. Kasama nina Tomas at Elena, tumulong siya sa muling pagtatayo ng mga komunidad na naapektuhan ng digmaan. Isang gabi, bumalik siya sa kagubatan kung saan niya unang nakilala ang diwata. Tahimik siyang naupo sa tabi ng maliit na lawa. At muli niyang nakita ang mahiwagang liwanag. Lumitaw ang diwata at ngumiti. Nagawa mo ang iyong tungkulin. Umiling si Andres. Hindi ako nagtagumpay ng mag-isa. Tumulong ang maraming tao. Mas lalong ngumiti ang diwata. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Dahan-dahan niyang kinuha ang sombrero ng Bantay Liwanag. Ang mga simbolo nito ay unti-unting nagliwanag bago naging simpleng sombrero na lamang. Natatapos na ang kapangyarihan nito, sabi ng diwata. Kapag wala ng kadilimang dapat labanan, hindi na kailangan ng mahika. Tumingin si Andres sa kalangitan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, payapa ang kanyang puso. At habang sumisikat ang bagong umaga, alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkatalo ng kalaban, kundi ang pagbabalik ng kapayapaan sa mga taong kanyang ipinaglaban. Mula noon, naging alamat si Andres sa buong lupain. Ngunit hindi bilang pinakadakilang mandirigma, kundi bilang sundalong gumamit ng kanyang lakas para sa kabutihan. At sa bawat salinlahi na dumaan, patuloy na ikinukwento ng mga matatanda ang alamat ng sundalong may anting-anting na sombrero na bigay ng diwata, isang bayaning nagpatunay na ang pinakamakapangyarihang sandata sa mundo ay ang pusong marunong magmahal at magsakripisyo para sa kapwa. Wakas.